Super Silver Voice. Isang linggong nagpagaling si Mama sa kondo bago ko siya pinayagang makauwi. At syempre, pinatingnan muna namin ni Night ang sugat niya kung safe ng ibiyahe at binigyan naman ito ng clearance ng doktor para makauwi. Nagulat ako nang sa mismong araw na uuwi na si Mama at si Trixie ay nandoon mismo si Night para personal na magpaalam kay Mama. At ang mas ikinagulat ko ay nang may iabot si Night sa akin na isang pirasong check. At nang tingnan ko nakasulat doon ay nanlaki ang mga mata ko. 1,000,000 piso. Night, ano to? Takang tanong ko sa kanya. Kailangan ng mama mo at ng pamilya niya sa Bulacan ng panggastos. Kaya naisipan kong ibigay sa'yo yan, babe. Pero, babe, niyakap niya ako mula sa likod at saka hinalikan ng manipis ang aking leeg. It's okay. Para sa pamilya mo naman ang perang iyan. Hindi naman nila kung saan lang gagamitin ang perang iyan. At kailangan nila yan. Kaya ikaw nang magbigay kay mama mo. Natouch ako sa sinabi niya. At talagang naramdaman ko na nag-aalala din si Night sa pamilya ko. Dahilan kung bakit mas lalo ko siyang minahal. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Mama. Hindi na po namin kayo maihahatid ni Hailey. Narinig kong sabi ni Night kay Mama. Maraming salamat, Night, sa malaking tulong na binigay niyo ni Hailey sa akin at sa pamilya ko. Naluluhang sabi ni Mama. Pangalawang beses kong nakitang napaluha si Mama. Ang una ay noong iniwan niya ako kay Lola para ito ang magbantay sa akin. Wala po yun, Mama. Kung may kailangan po kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi kay Hailey. At kami na pong bahala sa kaso nyo. Gagawin ko ang lahat para managot kung sino man ang gumawa sa inyo ng masama. Napangiti si Mama nang maluwang sa amin at may ibinilin saglit. Alagaan mo mabuti ang panganay kong anak, Night. Mabait si Hailey at sapat na ang mga malulungkot na bagay na pinagdaanan niya sa buhay para tuluyan siyang maging masaya sa piling mo. Kaya sana, huwag mo siyang paiiyakin at sasaktan. Bili ni Mama kay Night. Akbay-akbay ako ni Night sa balikat ng mga oras na iyon at ako naman ay nakayakap sa bewang niya na parang totoong mag-asawa na kami na binibilinan ng aming mga magulang na magsama ng matiwasay at tahimik. Makakaasa po kayo, Mama. Aalagaan ko pong mabuti si Hailey at hindi ko po siya sasaktan. Pagkasabi ni Night kay Mama ng mga bagay na iyon, ay muli ko nakita sa mga mata niya ang senseridad na katulad sa nakita ko noong gabing umuwi kami ng bahay na nagtatalo at pagkatapos ay nag-usap kami sa kwarto ng malumanay tungkol sa aming dalawa. Ninitaan ko ng matamis si Night na parang sa paraang iyon ay mararamdaman niya kung gaano ko siya minamahal. Nang maihatid namin si Mama at Trixie kay Manong Jr. ay buong akala ko ibabalik na ako sa condo unit ko pero hindi ako pinayagan ni Night. Mas mainam kung sa bahay ka na muna tumuloy, babe. Kasama ako. Mas mapapanatag ang loob ko kung nandoon ka. Mas safe ka doon lalo na't hindi pa natin tuluyang nalalaman kung sino may gawa kay mama mo ng pamamaril sa kanya. Tama naman si Night sa punto niya. Kaya lang ay baka naman masyado na kaming nakakaabala sa mga magulang nito. At isa pa, hindi na rin ako umaasa na mahuhuli pang gumawa kay Mama ng bagay na iyon. Lalo na at kahit si Mama ay hindi alam kung sino ang biglang dumukot at bumaril dito. Kung gusto mo, bumili na lang tayo ng bagong bahay sa isang exclusive subdivision. Para kung nahihirapan ka makisama kila Mama ay mabilis akong umiling sa kanya at wag na, itong ang kondo na binili mo hindi na natin matirhan. Bibili ka pa ng bagong bahay. Ayos lang ako. Kung ayaw mong bumalik ako sa condo unit, sige susundin kita. Masaya kong sagot sa kanya. Simula ng gabing nag-uusap kami tungkol kay Charmaine at sa aming dalawa ay hindi na ako nakikipag-away pa sa kanya. Hinahayaan ko na siya mag-decide sa maraming bagay para sa aming dalawa. At gusto ko naman ang ganoong bagay. Letting him decide in every important issues in our lives is part of knowing him deeply as days passing by. Masaya ako kasama siya sa piling niya at wala na akong mahihiling pa. Maliban sa sana'y maging totoo ang lahat ng saya na nararamdaman ko kapag nasa tabi ko siya. Na hindi ko kailangan makaramdam ng takot na isang araw ay mawala na siya sa piling ko at sa buhay ko. Dahil marirealize na ni Night na mas gusto nitong makasama si Charmaine kaysa sa akin. Sana lang ay maging handa ako kapag dumating na ang araw na iyon at makayanan ko ang sakit na maidudulot niya sa puso ko.
Matuloy na lumipas ang 1 linggo at naging panatag na ang loob ko habang nasa mansyon ng mga Montefalco. Tanghali na pero nasa higaan pa rin kami ni Knight. Gusto ko man bumangon para makatulong sa paghahanda ng umagahan ay hindi ko magawa. Pero mas na nakalingkis ang mga malalaking braso ni Knight sa katawan ko. Nagpapasalamat ako at hindi na muling bumalik pa sa bahay si Charmaine. Ang hindi ko lang sigurado ay kung nagkikita pa sa labas si Tita Agnes at ang babaeng iyon. Wala namang pinagbago ang pagtrato niya sa akin, maging si Tito Leonardo, kaya lang ay hindi pa rin ako mapanatag na baka mas gusto pa rin ng mga magulang ni Knight si Charmaine para sa anak ng mga ito. At napipilitan lang na pumayag ang mga ito sa peking relasyon namin ni Knight dahil ayaw ng mga itong salungatin ang gusto ni Knight. Sabay kaming naligo ni Knight ng araw na iyon at hindi ito pumayag na wala na namang mangyari sa aming dalawa. Hinayaan ko na ng tuluyan na gawin namin ng isang bagay na dapat ay mag-asawa lang ang gumagawa dahil mahal ko siya, mahal na mahal. At kung magbunga man ang pagniniig namin sa mga gabi na magkasama kami, ay buong puso ko iyong tatanggapin, katulad ng bala ko dati pa. At kung pananagutan niya ako dahil sa anak namin ay tatanggapin ko din iyon ng maluwag at masaya sa puso. Gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting ina at asawa para sa bubuuin naming pamilya. At kung hindi naman niya ako nanaising makasama, maski magiging anak namin ay mas gugustuhin ko pang lumayo na lang sa tabi niya at palakihing mag-isang anak namin. Babe, wala ka bang kakaibang nararamdaman nitong mga huling araw? Napalingon ako agad sa kanya at saglit kaming huminto sa baitang ng hagdana, tinatahak namin pababa. Ha? Naramdaman ko na ginalaw niyang isa kong kamay na hawak niya at pinisil iyon. Ang ibig ko sabihin, baka may masakit sa'yo. Yung ulo mo, hindi ba masakit? O kaya nahihilo? Nagtaka ako sa mga tanong niya. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa katawan ko. Sa katunayan nga ay hinahanapan ng katawan ko ang bumiyahe katulad ng ginagawa ko dati. Pero sa kasamaan palad ay hindi ko na nagagawa ang bagay na iyon. Hindi kasi sumunod sa usapan namin si Knight. Ang sabi niya ay kahit isang biyahe ay papayagan niya ako sa 1 linggo. Pero ang ending ay buong linggo lang akong nasa bahay at kung minsan ay lumalabas lang kami para hindi naman daw ako mabagot. Sa totoo lang ay nasasanay na rin akong nakatira sa bahay nila. Mababait din kasi ang mga tao na kasama ko araw-araw, maging ang mga magulang at kapatid nito na sila Xavier at Hunter. Kapag may kakaiba kang naramdaman o masakit sa'yo, just tell me babe, okay? Sasamahan kita sa doktor. Masaya ang puso ko sa huling sinabi niya sa akin at kung bibigyan ko ng kulay ang mga sinabi niya ay iisipin kong may concern siya sa akin at parang may iba pa itong gustong tumbukin sa pagtatanong niya kung may kakaiba ako nararamdaman. Hindi ko na lang iyon pinansin. Oh, ayan na pala ang dalawa. Mukhang tinanghali na naman kayo sa pagbaba para kumain ng umagahan. Patapos na kami ng papa niyo. Si Xavier ay maaga namang umalis. Si Tita Agnes ang agad na sumalubong ng puna sa aming dalawa. Gusto ko na atang lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa mga tingin na ibinibigay sa akin ng mga magulang ni Knight. Kung alam lang ni Tita Agnes na ang anak mismo nito ang dahilan kung bakit kami tinatanghali ng gising, ay baka lalo lang na magkomento ang mga ito ng pabiro tungkol sa amin ni Knight. Ikaw naman honey, syempre sinusulit ng mga batang oras nila sa isa't isa. Sa gabi at sa araw ay nasa trabaho itong anak mo. Pagtatanggol ko noon ni Tito Leandro pero sa likod ng mga ngiti nito ay nagtatago naman ng pilyong biro sa isipan na ayoko nang malaman kung ano iyon. Nang lingunin ko naman si Knight ay ngiti-ngiti ito sa sinabi ng ama nito na kiniinis ko naman. Pagkaupo namin sa dining area ay agad kong kinurot ang hita ni Knight dahil sa ayaw pa nitong tumigil ng kakangiti. Tuloy kinakantsawan naman kami ng mga magulang nito. Ouch babe naman! Pinalakihan ko siya ng mata at saka ito tumingin sa mga magulang. Wala naman sigurong masama kung malate kami ng gising mo. Hindi na kami mga bata ni Hailey. And I guess, mas masaya kung may baby na kayong inaalagaan ni Papa. Hindi ba? Naku po naman, sabi ko na nga ba at doon na naman hahantong ang usapang iyon. Para bang bagong kasal lang ang linyahan ng mokong na ito. At sa kanya ako pinaglagay ng pagkain sa plato. He actually do that every time nakakain kami, sa labas man o sa harap ng mga magulang nito, which I find it sweet.
Maloko nga lang talaga kung minsan. Masyadong pilyo. At pati ba naman ang topic sa pagkakaroon namin ng baby, kailangan pambanggitin ito sa harap mismo ng mga magulang nito? Oo naman anak, yun nga ang hinihintay namin sa inyong tatlong magkakapatid. Ang bigyan nyo kami ng mga apo. Maraming apo ang gusto namin, yung kayang bumuo ng isang basketball team. Biro na naman ni Tito Leonardo. Napatitig na lang ako sa mismong plato ko para itago ang pamumula ng mukha ko dahil sa walang sawang pang-aalaska ng mga tao sa paligid ko. Nga pala anak, mamaya na ang kasal ng anak na Mr. Nuevo at ni Kian. He's one of your pilot, right? Pag-iiba ng usapan ni Tito Leonardo at saglit ako napaangat ng tingin nang marinig ko ang sinabi niya. Munti ko pang makalimutan ang kasal ni Kian at Patricia. Buti at nabanggit nito ang tungkol sa kasal ng dalawa at huli na nang napansin kong nakatitig na pala si Knight sa akin. Kumunot na naman ang mga kilay nito na kulang na lang ay mag-abot na parang nainis bigla. Wala naman akong ginagawang iba o masama para mainis siyang bigla sa akin. Yes pa. Saglit na sagot ni Knight sa ama nito pagkatapos bawiin ng mga mata sa pagtitig sa akin. Sabay-sabay na tayong pumunta sa reception. Si Hunter at Xavier, I doubt kung pupunta ang mga yun. Sige po ma. Hailey iha, may damit ka na bang isusuot sa party? Tanong ni Tita Agnes sa akin kaya saglit ko ibinaba ang mga kubyertos na gamit ko at saka siya sinagot. Opo ma, may mga damit pa po akong pwedeng isuot na binili ni Knight. Mabuti naman, kung wala ay may ipinadala si Charmaine ng mga damit mula sa shop ng mama niya. Kapapadala lang niya kanina. Meron din para sa'yo. Nag-iba agad ang timpla ng mood ko sa pagkakarinig sa pangalan ni Charmaine. Tama nga ang hinala ko. Nakikipagkita pa rin si Tita Agnes sa babaeng iyon. Salamat na lang po ma. Mamimili na lang po ako sa mga damit na binili ni Knight. Sagot ko kay Tita Agnes. Kahit na lumang damit ang isuot ko sa kasal ni Kian ay okay lang. Pero hindi ko isusuot ang damit na nanggaling sa Charmaine na iyon. Habang kumakain kami ay panay ang sulyap sa akin ni Knight na hindi ko naman maiwasan dahil napapatingin din ako sa kanya. Sa tuwing tumititig siya na parang may gusto itong sabihin o itanong. Pero ayaw namang magsalita. Nagpatuloy kami sa pagkain ng umagahan nang biglang lumapit si Manang Fe na may dalang isang box. Kasing laki lang ito, halos ng isang box ng pizza. Ma'am Hailey, may isang lalaki po nagbigay nitong box. Ang sabi ay iabot daw po sa inyo. Nagpahid ng labi si Knight at ito ang umabot ng box mula sa katulong. Bakit walang nakalagay kung kanino nanggaling, babe? Nakakunot pa rin ang mga kilay nito. May alam ka ba magpapadala sa'yo? Napailing ako. Wala. At saka wala naman akong pinagsabihan na lumipat na ako dito sa bahay niyo. Na-curious din ako sa kung sino magpapadala ng box na walang pangalan sa akin. Hindi hinayaan ni Knight na buksan ko ang box at sa halip ay ito nagtanggal ng mga tape sa gilid ng box. At nang matanggal na nito ang tape ay sunod nitong iniangat ang takip nito at napaawang ang bibig ko nang makita ang laman ng box. Isang maliit na pugot na ulo ng pusa ang laman nito. Ulo lang at hindi kasama ang katawan nito. Ibinalik muli ni Knight ang takip ng box at saka ito inihagis sa sahig. Ang mga magulang ni Knight ay halatang nagulat din sa nakita ng mga ito na nasa loob ng box. Manang Fe! Narinig kong hiyaw ni Knight. Nakita ko ang pagtagis ng panga nito sa galit at hanggang ngayon ay hindi ko rin alam kung bakit kailangan ko makatanggap ng ganoong klaseng bagay sa hindi ko kakilalang tao. Sir, bakit po? Itapon niyo ang box na yan at siguraduhin niyong wala ng ibang bagay na ipapasok dito na walang nakalagay na pangalan kung kanino nanggaling. Maliwanag ba? Halatang galit si Knight at bahagyan nitong napagtaasan ng boses ang may edad na matanda. Opo sir, masusunod po ang bilin niyo. Pagkalis ng box na tinapon ni Knight ay narinig kong biglang nagsalita si Tito Leonardo. Iakyat mo muna sa kwarto niyo si Hailey, Knight, at saka tayo mag-usap sa library. Ako na lang ang sasama sa taas kay Hailey. Nag-volunteer si Tita Agnes para samahan akong bumalik sa kwarto namin ni Knight. Biglang sumama ang pakiramdam ko dahil sa nakita kong laman ng box na pinadala sa akin ng kung sino man taong hindi ko alam kung ano man ang dahilan at bakit nakuha nitong padalhan ako ng ganoong uri ng bagay. Okay ka lang ba, Iha? Tanong agad ni Tita Agnes sa akin nang makarating kami sa kwarto namin ni Knight.
Napatango na lang ako. Pero ang totoo ay palaisipan sa akin kung sino ang taong maaaring gumawa ng ganoong bagay sa akin. Wala naman akong personal na kaaway na pwedeng gumawa noon. At bigla kong naalala si Patricia at Charmaine. Sila lang naman dalawa ang malaki ang inis sa akin kahit na hindi aminin ng mga ito. Kaya mo pa bang pumunta sa kasal ng anak ni Mr. Nuevo mamaya? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Wala akong ibang gustong gawin na mga sandaling iyon kung hindi ang magkulong lang sa kwarto dahil sa nangyari. Pero nahihiya ako kay Kian. Kahit man lang sa pag-attend ko sa kasal niya ay makabawi ako sa mga hindi ko nagawa para sa kanya. Kaya ko po ma, sabay na lang po kaming gumayak ni Night. Are you sure? Opo. Okay, iiwan muna kita dito para makapagpahinga bago tayo umalis mamaya, okay? Salamat po mama. At naiwan nga ako mag-isa sa kwarto. Pilit kong ibinawak ang laman ng kahon na binuksan kanina ni Night. Pero paulit-ulit lang na bumabalik ang lahat sa aking isipan. Nanatili akong tahimik sa kama at hinintay ko ang pagbalik ni Night. Bigla ako natakot na mag-isa. Natatakot akong hindi lang para sa sarili ko, kung hindi sa mga taong nakapaligid sa akin. At bigla akong naalala si mama na kababalik lang ng probinsya noong nakaraang araw. Mahigit 1 oras din ang lumipas bago bumalik ng kwarto namin si Night. Agad niya ako nilapitan pagkasara nito ng pinto. Okay ka lang ba, babe? Hinimas niya ang noon ay nakalugay kong buhok. Nakahiga ako sa kama, talagang hinintay ko ang pagbalik niya. Unti-unti akong tumayo mula sa pagkakahiga at tinulungan niya ako makaupo ng maayos sa kama. Ayos lang ako, Night. Huwag mo nang isipin ang nangyari kanina, babe. Nag-usap na kami ni Papa. We'll do everything para malaman kung kanino nanggaling ang box na binuksan ko kanina. Sinilip ko ang CCTV sa labas ng bahay pero hindi ako nakakuha ng lead sa lalaki nagpadala ng box. Nakasuot siya ng helmet at jacket at oras na maibigay niya kay Manang Fembox, mabilis niyang pinaandar ang kotse at umalis. Nag-imbestiga na pala agad si Night sa kung sino ang may sala at may dala ng box na may lamang pugot na ulo ng pusa. Napayakap ako sa kanya dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Gusto kong palaging nasa tabi ni Night at pakiramdam ko sa kanya lang ako nagiging panatag at ligtas. Shh! Tahan na, babe. I told you. Ayoko nakikita kang umiiyak. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. I will make sure that you'll safe with me. Hinalikan niya ako sa noo at sa kanya pinalis sa mga luhang naglandas sa pisngi ko. Napatitig ako sa gwapong mukha ni Night. Sasama ako sa party. Gusto kong makita ang kasal ni Sir Kian at Patricia. Pero kaya mo bang pumunta sa kasal nila? Sasamahan na lang kita dito sa bahay. Umiling ako at muling tumingin sa mga mata niya. Nahihiya ako kay Sir Kian. Ang sabi ko sa kanya ipupunta ako sa kasal nila ni Patricia. Okay, fine. Basta saglit lang tayo doon at iuuwi kita agad dito sa bahay para makapagpahinga ka. Muli akong tumango kay Night. Pinauna na niya akong gumayak at pagkatapos ay sabay na kami bumaba para sumabay kay Tito Leonardo at Tita Agnes. Pagkarating namin sa venue ng kasal ay agad na nagsilapitan ang mga kakilala sa negosyo ng mga magulang ni Night. Nakabantay lang si Night sa akin at palagi niya akong tinatanong kung may kailangan ako o gustong gawin. Napaka-thoughtful niya at masaya akong kasama ko siya ng mga sandaling iyon. Oh, nandito na pala kayo, Night. Napaangat ako ng tingin sa taong nagsalita sa likuran namin. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Night sa balikat ko nang makita nito ang pagdating ni Charmaine. Ya, kanina pa. Dito na kami dumiretso sa venue. Narinig kong sagot ni Night kay Charmaine. How about you? Kanina ka pa nandito? Patuloy na tanong ni Night. Nope. Actually, kadarating ko lang. Hindi kasi makakapunta si Mommy so I was the one who sent here as her proxy. Nangingiti nitong sagot kay Night. Akala mo na may ikinaganda nito ang mga kolorete sa suot nitong gown. Sayang naman, hindi pala makakarating sa tita. Nang mahimigan ko ang parang concern na boses ni Night para sa ina ni Charmaine, ay tinitigan ko siya ng matiim na gusto kong maging salbing warning kay Night. Babe, si Tita Ana kasi tumahin ng mga damit sa kasal nila Patricia at Kian, kaya invited din sila sa party. Pagbibigay alam ni Night sa akin. Saka ko naalalang may-ari pala ng butik ang ina ni Charmaine. Tumango na lang ako at kay Charmaine naman ako tumingin. Hindi mo ba nagustuhan ang pinadala ko, Hailey?
Nangunot ang noo ko sa biglang tinanong nito sa akin. Parang may laman iyon na hindi ko masiguro kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa tanong niya. Nagustuhan ko? Ang alin? Yun bang damit na pinadala nito kay Tita Agnes o yung box na may laman na putol ng ulo ng pusa? Tinapangan ko ang itsura ko at saka siya sinagot. Alin ba sa mga pinadala mo ang tinatanong mo, Charmaine, kung nagustuhan ko? Biglang umarko ang kilay nito at mahina itong tumawa. Of course, yung damit na pinadala ko sa inyo ni Tita Agnes. Halin pa ba? Hindi mo kasi suot ngayon ang damit na pinadala ko kaya tinatanong ko kung hindi mo ba nagustuhan. May iba pa ba akong pinadala? Inosente nitong tanong sa akin. Natahimik ako sa sinabi niya at saka ko sinulyapan si Knight na nakatingin pala sa akin ng mga oras na iyon. Salamat sa pinadala mo, Charmaine, pero mas komportable pa din akong isuot ang mga damit na binili ni Knight sa akin. Sinadya kong i-emphasize ang pangalan ni Knight na siyang bumili ng mga damit sa akin. Umarko ang isa nitong kilay at hindi nito pinansin kahit na nakatingin si Knight sa aming dalawa. Oh, really? Hindi pa rin pala nagbabago si Knight. He also bought me some clothes nung kami pa. Ikaw din pala, binibilhan niya. Balik na asar ni Charmaine sa akin. Nanginig bigla sa galit at inis ang katawan ko at kung pwede ko lang kalimutan na nasuporte kami ay baka napatulan ko na ng tuluyan ang babaeng ito. Pero mas danaig pa rin sa akin na magiging epekto kay Knight kung papatulan ko pa si Charmaine. Kaya dinaan ko na lang sa ngiti ang pagkainis ko sa kanya. Charmaine, pwede ba? Past is past. Saway ni Kian kay Charmaine. Tumahimik naman si Charmaine at saglit na inilibot ang mga mata sa paligid na parang may hinahanap. See you around, Knight. I'll just have to talk to someone. Tiningnan ko kung sasagot si Knight sa sinabi ni Charmaine. Pero imbis na sumagot ay dinampot nito ang baso ng alak na kanina pa nito iniinuman at saka nakakalokong tumingin sa akin. Si Charmaine naman ay tuluyan ng umalis at nakuha pa talaga nitong sabihing, see you around, Knight. Ang bruhang babaeng yun. Habang kami lang dalawa ni Knight, ang nasa table na ino-occupy namin ay naglibot-libot si Sir Kian at Patricia. Sakto namang sa table namin nagpunta ang mga ito para magpa-picture. Hailey, I'm so glad na nakarating kayo sa kasal namin ni Kian. Si Patricia ang unang bumati sa amin. Nasaan pala sila, Tito Leonardo? Napakabait ng itsura ni Patricia ngayon. Hindi katulad ng komprontahin niya ako sa mall na kulang na lang ay kainin niya ako ng buo sa galit. Siguro ay dahil kasal na sila ni Sir Kian at pakiramdam nito ay secure na ang relasyon nito sa asawa nito ngayon. They are just busy around, having a short conversation with some business partners or friends. Si Knight naman ang sumagot sa sumunod nitong tanong. Napadako ang tingin ko kay Kian na nakasuot ng puting tuxedo. Halatang mamahalin at maganda ang pagkakatahin ng suot nitong damit. Pati na ang gown ni Patricia ay wala akong masabi. Iba talaga ang nagagawa ng maraming pera. At naalala ko na ang nagtahi nga pala ng mga damit na ginamit sa kasal ay ang mommy ni Charmaine. Kaya malakas ang loob nito na pumunta sa party na iyon at inisin ako ng todo. Salamat Sir Knight sa pagpunta niyo ni Hailey. Malumanay na sabi ni Sir Kian kay Knight. Hindi sila halatang may inis sa isa't isa, lalo na noong huling beses na dumalaw si Sir Kian sa kondo at nandoon pa si Mama. It's a pleasure to see your beautiful wedding. Right, babe? Napatingin ako bigla kay Knight nang sabihin niya ang bagay na iyon sa dalawa. Inakbayan pa niya ako muli ng mahigpit sa balikat na parang normal na nitong ginagawa sa akin. Napangiti na lang ako ng manipis at saka ako tumango sa sinabi niya. Anyway, kung may kailangan kayo, just let us know para maibigay namin, okay? Sabi ni Patricia kay Knight bago umalis. Pinagmasdan ko si Sir Kian. Oo, at nakasuot ito ng mamahaling damit pero bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nito. Hindi sana ako parte ng kalungkutang iyon kung maaari lamang. Sana lang ay tuluyan na itong maging masaya sa piling ni Patricia. Kung napilitan lang itong pakasalan ni Sir Kian kagaya ng nasa isip ko, ay sana'y kahit papaano'y matutunan din nilang dalawa ang mahalin ng isa't isa sa paglipas ng panahon. Charmaine's personal voice. I hate you, Hailey. Nasa loob ako ng comfort room pagkatapos ko makipag-usap kay Knight at kay Hailey. I thought I can make her feel devastated after what I've said in front of her.
But I was wrong. Ito pa nagpamukha sa akin na kahit kailan, hindi na maaaring maging parte ng hinaharapang nakaraan. I was so ashamed when she directly insulted me in front of Knight. Pero hindi ako magpapatalo. I will do everything to ruin whatever they have. Kahit pa ang kasal na ipinagmamalaki ng Hailey na iyon. With all my confidence, lumabas ako mula sa comfort room para hanapin si Knight. I should do something before it's too late. Naglakad ako sa pinakamaarteng paraan habang hinahanap ko si Knight at hindi ako nagkamali. Umalis din ito sa tabi ni Hailey at nakipag-usap sa mga kakilala nitong businessman. Wala pa rin itong pinagbago. He has a masculine and fitted body that all women are fantasizing. He looks more matured and attracted in my eyes since I saw him in the bar. Gwapo, matikas at mayaman. He had these qualities until now at nagsisisi ako kung bakit nakipaghiwalay ako sa kanya dati. But I am willing to do everything just to have him back in my life again. Knight, tawag ko sa kanya gamit ang malamyos kong boses. Napalingon naman siya sa akin mula sa pagkakangiti nito sa mga kausap nitong lalaki. Charmaine, can we talk? Hindi agad ito sumagot sa tanong ko. Instead ay tinignan muna nito sandali ang mga kausap, saka nito hinintay ang mga sasabihin ng mga ito. It's okay, Mr. Montefalco. We understand. We'll just call you in the office once we have decided. Tinanguan ni Knight ang mga kausap at pagkatapos ay binalingan ako. Tungkol sa napag-uusapan natin, Charmaine. He became serious and I felt scared about that. Let's not talk in here. We should go somewhere else. Suggestion ko. Nagpatiuna akong lumakad at sumunod naman siya. Nagpunta kami sa isang parte ng venue na walang gaanong taong dumaraan. I chose that place to do things which I really miss to do with him. I want to kiss him and feel his body. I badly need him. At gusto ko maramdamang muli kung gaano kasarap ang nasa piling ng isang Knight Montefalco. What are we going to talk? Agad ay tanong ni Knight sa akin nang huminto kami sa isang upuan na gawa sa bato at malapit sa isang fountain. I still love you, Knight. After all we've been through, I still here loving you and hoping that we can fix things about us. Diretso ko ng pag-amin sa kanya. I didn't expect that he will believe that fast, so I just waited as he answered me. Charmaine, I know I was wrong in leaving you and saying that I didn't love you anymore. Pero sinabi ko na ang dahilan ko, hindi ba? Napilitan lang naman akong gawin ng bagay na yun. I already forgave you, Charmaine, sa lahat ng nangyari sa atin before. Pero kung hihilingin mo sa akin na ibalik natin ang lahat. Sorry, but I love Hailey and I can't live without her. Nalaglag ang mga balikat ko sa sinabi ni Knight. All I thought, mapapatawad niya ako. Magkakabalikan kami at magpapakasal. I didn't expect that he will love that woman very much. Na makakalimutan ni Knight ang ilang taon naming pinagsamahan para lang sa ilang buwan pa lang na relasyon nito kay Hailey. Knight, please. Akma akong luluhod sa harapan niya para lang mapatawad niya ako ng lubos. Pero pinigilan niya ako. Charmaine, don't do this. Nakakahiya sa mga tao. You will still find someone which is more deserving to your love. Lalo ako naiyak sa sinabi niya. Ito na ba talagang katapusan para sa amin ni Knight? This is not a planned. At hindi ko mapapatawad si Hailey sa pag-aagaw niya kay Knight. She's nothing but a gold digger. Tinulungan ako makatayo ni Knight pero nagkunwari ako nangihinat na payakap ako sa matipuno niyang katawan. Are you alright, Charmaine? Hawak niya ako sa isang braso. Nasa ganoon kaming posisyon nang mahagip ng paningin ko si Hailey na nakatayo sa gilid ng pader. Hindi nito alam na nakita ko siya. Dahil doon ay mabilis kong hinalikan si Knight sa labi at halos hindi ito nakagalaw sa pagkagulat sa ginawa ko sa kanya. Nagtagal ang paghalik ko sa kanya ng ilang segundo at nang lingunin ko ang pinanggalingan ni Hailey ay patakbo itong umalis sa kinatatayuan nito. Napangiti ako ng lihim. Sana'y isipin itong nagkabalikan na kami ni Knight at makipaghiwalay na ito. Charmaine, why are you doing this? Galit na tanong nito sa akin. Agad na inilayo ni Knight ang labi nito mula sa mga labi ko. Hindi ako nakaimik. At least, may nagawa akong bagay na maaaring makakasira sa kanilang relasyon. Sorry, Knight. I can't help it.
I love you so much. I told you, I love Hailey. Siya lang ang babaeng mahal ko at mamahalin ko habang buhay. So please Charmaine, stop this nonsense. Hindi man lang ako nilingon ni Knight nang tuluyan na niya akong tinalikuran at umalis. Magiging akin ka ulit, Knight. I'll make sure of that.